Ikaw, Sir Max, worth investment ba to? Yes, sir. Yes, sir. Kung kaya, bakit hindi? Kaya. Hindi, diba? Oo. Kasi nakita mo yung ano niya, yung accuracy, efficiency, Okay. yung technology, nandyan lahat. Oo. Oo. Kahit siguro, kung ikaw farm owner, kaya mo na magano eh. Oo. Diba? Kakapila, May lalaro stock. ka talaga. May stock naman available. Diba? Yes! Iiwan ko na nga eh. Kita mo may cellophane pa. Iiwan ko na dito. Bagong-bago eh. No? Kita nyo naman bago, di ba? Iiwan ko na dito. Ba't ka nagkalamansi, sir? Ah, Dahil sa brother mo? magandang ano yan, sir, question. Kasi, unang-una, sir, before, gusto ko talaga kalamansi. Kaso, wala akong know-how. Mhm. Kasi nakikita ko yung ano, sir, demand. Like, sabi ko kanina, yung juice, yung mga sabon, yung mga, maraming products, byproducts ang kalamansi. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ayan. Let's go. Tingnan natin, sir. Okay. So, paano pong mag-load? So, load, diretso lang natin. Open natin yung cover and then pwede na tayo refill directly. So, since may battery pa naman tayo, pwede pa natin ito ituloy pabalik doon sa area. Pero pag pag actual chemicals, dapat naka-PPE. Yes, yes. Yung ano. So, ginagawa lang natin ito for demo purposes. So, kaya water lang yung gamit natin this Yes. time. Minsan matagal. Pag hose, abot ka ng mga 3 to 4 minutes. Depende Oh, sa I laki see. ng hose. Kasi Oo. masyadong malaki yung tank Masyadong malaki. natin. Oo. So, depende sa lakas ng hose. Ilang liters po ulit itong tank? 120. Liters. 120 liters. Oo. Normally, pag inumbos mo yung 120 liters based doon sa gusto nating lakas kanina, Based sa gusto ng farmer, kung gaano kadami or kasi planning kasi yan eh. So, kung malaki yung foliage, malaki yung kailangan medyo malaki din yung delivery rate mo per hectare. So, abot siya ng mga 200 to 300 to 400 liters. Pero pag maliit pa naman, so maliit lang din, nasa 100 to 150 liters per hectare ka. Yun. And it follows with the flow rate. So, kasi nga automated, i-adjust na ngayon yan. adjust na lang. So, based doon sa gusto nating lakas kanina, gaano kadami yung ma-sprayan niya? Half hectare, kung Half at hectare. 200 liters per hectare, half hectare yon, isang tangke. At the end of the day, we at Agridom or Aerobot, yung isa naming sa supply nito, we really deliver what the farmers requires. So we customize it for them. That fits their requirements. Tsaka sobrang sulit, no? Kasi pwede for spraying for pests and diseases. Yes. Pwede for flower inducing. Yes, sir. Pwede. Ano ba pa yung mga Foliar, foliar. plant nutrition. Diba? Ang daming... Tsaka sabi ko nga kanina, tanggalin mo tong accessories ng spraying, Pwedeng, Panghauling mo pa. hauling mo pa. tsaka kung ano, sir, kung drought din, pwede mong mist yung mga tanim. Kasi, Kahit water lang. at least mabasa sila, makakainom sila ng tubig. So, may ano din sila, makakatulong din pandilig. Sulit na sulit. Yes. Hindi na mahirapan si farmer talaga mag-isip, ano bang gagawin at paano? And at least yung equipment issues na Yeah. iniisip niya, mare-resolve. Okay, balik po tayo. Sige po. Hindi mahirap mag-drive. Hindi naman. Patry mo nga. Doon na kasi matatamaan tong doon na. Masakit to ha. doon sa open. Pero pala ka nag-drive talaga ng remote. Si Sir Max din. Patry mo ha. Ayun si Sir Max na mag-drive. Sir Max, try mo nga. Sige, labas ko lang po. Sige. Ito lang po yung kailangan mo i-control. So, forward, and then atras, backward,
then left and right na turn. So parang forward, and then kung gusto mo mag-turn ng right, go right or left. Ano yung sa left? Same din? Cruising ito. So currently hindi natin gagamitin. Ito lang muna. Sige. Okay. Tapos ito nare-record din, yung video, hindi. Pwede natin screen recording. So for memory purposes, hindi natin siya advise na punuin yung data niya. Yeah. Sir. Okay, sir. So depende sa tulak mo, yun yung lakas ng takbo ng R100. Maximum speed is 1.5 meters per second or 5 kilometers per hour. Asan ka na, sir? Ayan, binalik ko na naman. Lala. John! PO daw, John! Murag bili na nato na diri, John. Paano kung sobrang tagilid yung yung terrain? Sa sense niya kung ilan Kung na yung too angle much niya. na yung... And then pag masyadong steep na talaga, nag-warning siya na red talaga na. Turn ko muna. So yung turning niya, pwede siya mag-rotate na in place pa rin. So forward and backward and left and right. Depende sa tulak yung lakas ng takbo ng drone. Tapos, yan. Lapitan natin. Okay. Sir, papasukin mo na kasi kukunin ng drone ng walang tao. Sige po. Ayan. I was actually planning to promote it also sa LGUs for fumigation. Di ba? They do that for dengue, for whatever, for pesticide control. Ano ba? Mga roaches. Oo, tama. Di ba? Sa Pasya- mga pasya. gym and lahat. So, especially yung mga tawag nito, yung mga stagnant waters na medyo malaki sa isang area naging problema, pwede rin siya. So minsan nakikita ko yung mga fumigation machines nila, akala mo may sunog, di ba? Sa laki ng uso. Haba, no? Oo. Sir Buddy, itong R100, as in gaano ka-new sa Pilipinas? It was just launched last quarter of 2025 Aha. by XAG. Okay. And that machine arrived, dumating dito nung Banana Congress, which is last week of October. Yeah. But they have one version of that way back 2021, which is R150. Maraming upgrades ang nangyari. Then, ang kagandahan ng XAG, hindi kasi basta-basta sila nag-upgrade. So, ng new models. Unlike, di ba, yung iba every 6 months sa kanila, they studied it, then they launch it again in 2025, which is ang layo na ng capabilities ng both. Bago, super bago. Super bago. Kumusta yung reception ng clients In so fact, far? when we displayed that, good question, when we displayed during Banana Congress, Okay. surprisingly, may nagka-interest na marami for yung STEM and math, yung mga insect control for banana. But may mga banana farmers din kasi na may cacao, may coffee. Doon ang medyo nag-peak yung interest. Kasi nga sa application, especially yung sa cacao na minsan terrain din, na kailangan din, minsan nagkaabot na yung mga canopy. So, hindi nila nakikita ang usage ng unmanned aerial vehicle, yung mga drones na milipad. So, yan yung nakikita nilang Kasi sa ilalim ng canopy dadaan eh.
madaming nag-request ng demonstration. In fact, last 3 weeks ago, nag-demo kami sa Bukidnon. Okay. Yun- Anong dinemo niyo doon? Yan. Coffee? Kakao. Vegetable. Kakao. Pero terrain. Okay. Terrain, as in, sobrang terrain talaga. They develop few hectares, no? Actually, 60 to 100 hectares of kakao. Oo. Sa Mindanao, few lang yan eh. Sa Luzon, Bagay, manalulula ka sa Luzon. Nag-i-expand pa sila, no? Pero yun ang issue nila nga, yung consistency of spray sa terrain areas versus manual application or their current application. So nung nakikita nga nila of different application formats, yung from crop protection to plant nutrition, saka yung terrain area, sakala nila hindi kaya, yun talagang kaya naman ng R100 yung terrain. Ikaw, Sir Max, worth investment ba to? Yes, sir. Yes, sir. Kung kaya, bakit hindi? Kaya. Hindi, diba? Oo. Kasi nakita mo yung ano niya, yung accuracy, efficiency, Okay. yung technology, nandyan lahat. Oo. Oo. Kahit siguro, kung ikaw farm owner, kaya mo na mag-ano eh. Oo. Diba? Magkakapila, May lalaro stock. ka talaga. May stock naman available. Iiwan ko na nga eh. Kita mo may cellophane pa. Iwan ko na dito. Bagong-bago eh. No? Kita nyo naman bago, di ba? Iiwan ko na dito. Wala kayong harvest today, sir? Last week, sir. Last week. Hindi kayo daily. Ay, hindi. Hindi kaya. Hindi pa kaya. Hindi kaya ng farm. Oh, Yung sa brother mo, yes. daily. Daily sa kanya, sir. Malaki yung farm niya. Ito akin, medyo garden lang to sa kanya eh. Backyard lang to, sir. Backyard. Backyard lang to. Kung sa kanya, mas ano na yun. Ba't ka nagkalamansi, sir? Ah, Dahil sa brother mo? magandang ano yan, sir, question. Kasi, unang-una, sir, before, gusto ko talaga kalamansi. Kaso, wala akong know-how. Kasi nakikita ko yung ano, sir, demand. Like, sabi ko kanina, yung juice, yung mga sabon, yung mga, maraming products, byproducts ang kalamansi. Then, yung brother-in-law ko, nagtanim siya. So, at nakisabay na lang din ako, sir. So, at least may matutunan ako sa kanya. Magsabay kami. May, kumbaga, comparing notes, sir, gano'n. So, nagka-lakas loob, ito na lang, sabay ako sa kanya para makatanim din ako ng kalamansi. Kasi dati, sir, saging ito. Tapos, kinonvert ko ng kalamansi. Ba't ka nag-convert, sir? During, sir, yung alam yung after pandemic. So, sabi natin na, baka kailangan ng vitamin C, yung sa COVID, yung mga ganun. Okay. Yun, doon ang isang nakapa-encourage atin, sir, na magkalamansi tayo. Tapos, siyempre, bagong venture naman, bagong ideas naman, subukan naman natin ito. Kasi pupunta ka ng tindahan, may kalamansi. Pupunta ka ng restaurant, may kalamansi. Di ba, sir, yung gano'n? Oo. Pero mabilis, no? Ito lang, 3 years lang. Kailan kayo nag-start nag-harvest? Early 2022, meron na siyang konti, sir. Palit-lit lang, sir. Konti-konti. Oo, kasi depende kasi sa soil din natin, sir. Saka sa pag-alaga. Kasi siguro, pag mataba yung lupa, siya. Pero hindi mo pa nabibenta. Parang subukan mo lang, mabigay, yung gano'n. Yun muna, sir. Kailan kayo nag-start na yung production na benta na? This year lang. This sir. year lang. Yes, sir. Kasi considered young crop pa itong ating, sir, kasi 3 years old pa lang. So, ngayong 2025, dito pa natin simula na pabenta tayo ng konti-konti. Yun pa lang, sir. Kasi, siyempre, sweldo ng tao. Tapos, kailangan mo kasi maalis yung mga bunga para next month. Yes, Maapektuhan yung productivity oo. niya pag hindi tinanggal yung bunga. Yes, sir. So, kailangan i-clear mo din siya. Pero wala tayong magawa doon, sir. Kung ganun ang presyo, bagsak, talagang we should deal with it kasi ganun eh. Oo. Hindi nyo naiisip mag-process ng byproducts. Hindi Not now. pa kasi kaya ngayon, sir, sa aking konti pa lang. Siguro kung may mga ibang kasabayan na farmers na may mga kalamansi rin, pwede na ma-integrate para makagawa ng byproduct, juice or sabon or sir.
Doon sa brother mo, sir? Yung malaki? Yes, Brother-in-law? brother-in-law ko. Yes, sir. Anong ginagawa niya pag bagsak ang presyo? Ganun din, sir. Ganun Benta din, lang din, benta sir. lang. Oo. Kasi yung kanya naman, sir, kahit sabi natin na mababang presyo, pero volume yung kanya, sir. So, okay lang. Kasi, like, kung may mga marami kang tao, sir, so kailangan mo ting, tapos may mga, ano ka pa, sir, mga chemicals, fertilizers, so kailangan meron ka ding na pera. At least merong babalik. Yes, sir. Kahit maliit, pero kung volume, okay lang din, sir. Importante meron. At saka ma-clear yung mga trees for the next naman, batch naman ng mga ano. Pero tuloy-tuloy siya, sir. Yes, di sir. ba? Yes, sir. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, sir. Hindi lang much better ang ibang ganito na products, sir, compare sa like sa ibang mga product na kasi recurring. So, kailangan tanim ka ulit. Vegetables. Yes, sir. Tanim ulit. So, time-consuming masyado yun. Tapos, magde-depend ka pa sa panahon minsan. Pag ulan, hindi ka makakatanim ng ganito. Unlike ito, all year round, pwede, sir. Di ba may malawak din dun sa ano? May tarlac eh. Tarlac. Sa Hacienda Luisita, mga kinonvert nila ng mga ganito. Malalaki rin. Pero Nueva Ecija, marami talaga. Oo nga, marami doon. Pero minsan magugulat ka yung kahit sa Balintawak. Ang mga kalamansi niya nanggagaling pa ng Isabela. Lalayo nga eh. Eh baka yun yung ano, consistent nila. Minsan kasi nagmumontrata ni. Oo. Nag-aagawan sila eh. Kanya-kanyang ano rin, market. Oo. Nagawan Kasi yan sila. yung key eh. Dapat meron kang consistent market. Diba? Unless meron kang value adding. Gawa ka ng sariling juice mo, kalamansi pa. Meron pang kalamansi pa. Mga ganon, mga value adding. Diba? So kung wala, mahirap din. Kailangan mo talaga may consistent market. And that's easiest is to Yeah, meron din naman kaming nakitang calamansi farm way back 2019 dito. So may bayugan din. Matagal na rin sila, malaki din, maluwang din. Yun nga ang bumibili sa kanila. Ano pa? Leyte. Malalayong lugar pa. Bumibili. But sabi nga niya, kailangan lang may agreement or ano kayo na. Siya ang silang kukuha at this much volume. Vice versa yun. Kailangan mo rin ma-deliver ang volume requirement niya. Di ba? Meron din, sir. Cebu, minsan Manila. Cebu, Naga, ng Bicol. Cebu. Yan, sir, ganun. Pero minsan kasi, sir, may mga buyer din kasi na maiipit ka din sa presyo. May presyo lang ganito. So, minsan may ibang buyer, may taas yung ibang presyo. So, minsan pinipili mo rin yung kung saan ka babagsak. Kasi minsan pag ang buyer mo consistent na yun na siya na yun, hahawakan nila ang presyo. Hawakan niya. Control nila. So brother-in-law mo, ang laki. Yes, sir. Hindi siya nagkakaproblema sa dadalhan? So far, sir, may mga buyer naman kasi siya, sir, na steady. Na siya ang pinupuntahan kasi quality, tapos nakilala na yung farm niya. So talagang dinadagsa na siya eh. Pero one way or another, you still, kasi parang add-on ka lang naman dun sasama dun sa volume niya, di ba, pag kailangan? Or separate, maghanap ka talaga. Separate. Separate ka Ba't hindi ka na lang mag-join? Kaya nga, tied doon up. sa- Kasi sir, ano yan siya, kumbaga, minsan kasi sir, baka iba yung quality niya sa akin. Yung ayaw niya kasi, syempre, kung may quality control, sir, diba? Ay, iba practices nyo, Yes, no? Tama, iba-iba. tama. Iba-iba Parang kami. saging lang din. Yeah. Kung i-practice ko ganito, so, if kanya ganito, so, mahirap naman kung kunyari, galing sa akin yung product, tapos, pagdating sa kanyang sinahinalo ko sa product niya, tapos may konti problema, madadamay yung kanyang, sir, yung kanyang mga product. So, iba-iba kami ng lang, sir. Mas prefer mo na separate. Separate, okay lang naman. Pero later on, siguro, kung kailangan talaga ng i-integrate lahat, baka pwede. Like yung sabi, sir, na kung gagawa na ng mga juice, kung kukulangin yung kanyang supply, pero I doubt, marami masyadong kanyang baka ganon. Marami rin gumagawa nung yung concentrate. Yes, sir. Yes, sir. Later on, sir, baka
pag marami na masyado yung products, tapos hindi na competitive yung presyo siguro sa fresh na kalamansi, baka gagawa lang tayo ng ganon. Or at least yung during the yung season na bagsak yung Yes, sir. presyo. Pwede ka na, sir. Kasi another naman yan, sir. Kumbaga, another process na naman kasi yun, sir. So, another, Business yun, yes, another process na naman kasi yun. Kaya kung divert or i-diversify mo ng ibang products, so another, naman yun, technicals na naman, another field. Processing naman po yun, sir. Ito, kagandahan nito, hindi mo na kailangan kumuha ng lisensya. Oh, wala Unlike na. sa unmanned aerial vehicle, o 'di ba? Kailangan mo ng RPA license from CAAP, no? Pati yung pilot, wala rin. Wala na. Kasi in-automate mo lang yung traditional way of doing it. Yeah. Oo. So, yung automation lang. But the rest, hindi naman siya lumilipad. Siyempre, hindi siya mag-crash. So, versus aerial, aerial drone. So, wala. Once you have this, spray agad. Hindi din siya limited in terms of chemical use. Wala nang ground-based. Yung mga licensing ng, Oo, ng mga chemicals. ng mga FDA, Ground-based, you just have to follow the label. Sa Luzon, nakita na nila to. Hindi Ang pa. na-present namin doon in Benguet, Benguet. during PESABE, Philippine Society of Agricultural and Biosystems Engineering Convention, was the R150. Pero nakita, it's the same, mas upgraded lang to. At nag-present din kami doon sa may Bayer Crop Science, may technology forum sila. And nung una tayong nag-meet, yan yung Rover I 2022, but that was the old version. Oo. Yeah. Ito yung mga... Tsaka malaki kasi yon. Kaya yung mga gustong nagpa-demo sa amin na mga... Yan, yung mga ampalaya and mga... Yan, yung mga kalamansi, hindi masyadong nagkaroon ng traction because malaki yon, 1.2 meters ang lawak nun. Yung So nasasagad niya yung Oo. distance. ayaw ng mga, yun pa naman yung mga vegetable farmer, gusto nila maximize yung... Yung spray. Yung space. Yan, tatamaan talaga sa loob. So, But this time, ito, doon sa, let's say for Ampalaya, perfect, no? Kasi yung Kaya. Ampalaya, nagka-canopy na ganun eh. yes. Tsaka maliit siya. Ano lang siya, 0.8. So, kayang pasukin yung nakabalag. Yan. Safe siya talaga, no? Oo. Kasi kung isipin mo, ang area mo, merong mga bee o merong mga ahas mo dyan. Wala na. Yun ang advantage mo doon sa sir, no? Instead yung ikaw or farmer or yung sprayer man mo, yung Wala na. Kahit gabi. Oh, yeah. Kaya. Ma-map out mo na lang eh. Tsaka yun na, hindi na, main road na lang yung yung mga isa-spray mo. Papalapit mo dun sa truck kung saan yung source mo ng chemicals or liquid. Lipat mo doon, balik siya. For corn, may may challenge kasi ang corn farmers walang gitna eh. Normally, ang application nito for that kind of crop, corn, sugarcane, okay, is herbicide. Pre and post plant. Oh, yeah. Pwede siya. During the land prep. During the land prep, yan, pwede siya. But for yung mataas na aerial ka na. Maganda din to per herbicide kasi pwede mo siyang ibabalang eh. So nakatutok lang talaga Ganun siya talaga sa baba. So hindi siya magdi-drift. Hindi siya sasabog kung saan-saan. So pwede rin dito sa kalamansingan. Pwede. Pwede kang Sa ilalim. mag-herbicide sa baba. Sa ilalim. Pababa yung Baba mo lang. Dalisin mo lang na maayos. Pag foliar na, plant nutrition na ang lalagay mo. Okay, Sir Ayad, kumusta yung experience? Madali ba? So yung mga magiging kliyente natin, madali ba nilang matutunan to? Madali lang po.
especially yung mahilig ng remote control na laruan. Oo. Yan, madali lang sila maka-adjust nito. Mm. And then, nagtuturo din kami paano gamitin ito. Especially sa magiging client namin. Para make sure namin na alam nila anong gagawin nila pagdating nila sa kanilang farm. Sir Max, overall, kamusta yung experience? Maganda, sir. Mas magiging effective, accurate, at saka efficient ang ganitong klaseng makina kung meron ang isang farmer. Kasi nandiyan na lahat eh. Kumbaga, mas less ang magiging trabaho, mas easier pa, ma-enjoy ka pa sa pagre-remote control. So marami kang maano dito sa technology na to, matutunan at kumbaga hindi yung stress mo mawawala eh. No? Hindi lang yung sa stress, pati sa trabaho mismo. No? Efficient. At syempre yung hindi ka lumalapit, hindi Yes, ka yes. subject doon sa chemicals. Yeah, safety. Safety siya naman. Kasi, yung sabi mo, sir, yung sa chemicals, yung ating mga sprayman, maiwasan yung mga sakit niya. At saka, kung may mga ahas dyan or may mga Yun. insects, mas safe na. Safe kasi ka. unmanned ito. Dito ka lang. Kaya pwede ka upo dito sa isang tabi, tapos i-control mo na lang. Ayaw mo mainitan. Yes, sir. Oo. Ay, minsan. Oo. Importante Mainit yun. na. Importante yun. Oo. Okay. Sir Buddy, Yes, sir. as far as yung XEG R100. R100, ano yung mga gusto mong i-emphasize dito para sa audience natin? Yung sa mga farmers na hirap para mag-spray ng kalamansian, ng mga orchard plants nila, na medyo may inhibition pa talaga sa flying drones kasi nga yung application method hindi natatamaan yung ilalim. Ito po yung para sa inyo. Tsaka yung sabi nga ni Sir Max kanina, agree ako doon, safety ng mga workers. Kasi nakikita natin most of the time yung mga workers naliligo sa chemicals habang nagsispray ng orchard type, no. Na ano yun sa dragon fruit, sabi mo nga sa kalamansi. Yan. So yun, hindi nyo lang nakikita to sa YouTube ng other countries. Okay. Ngayon YouTube local na, Aha. meron na. Tsaka meron na talaga dito sa Philippines. Oo. Mostly kasi mga ganitong technology, yan, Japan, Australia, Europe. Ngayon, nandito sa Pilipinas. Because of Agridome. Yes, sir. Yan yung trust namin. Yan yung to bring technology here in the country. And yun na nga, that's one of our visions, to be the most accessible and trusted drone, both aerial and ground service provider where there is a farmland to cultivate. Yan yung vision talaga. Sir Buddy, gaano kalaki yung impact nito doon sa agriculture industry natin? Malaki. Yun, nakwento nga natin kanina, yung efficiency, kaya niya 4 hectares per hour. Tapos, yung timing, pwede sa gabi, hindi ka na mamblema kung may ahas or insekto, bugs. So, malaki talagang tulong. Mostly, ang impact is yung tulong sa farmers natin. Yeah. To unburden them. Kasi nga sabi nga nila, 'di ba? Ang uso nga sa atin na kanta, 'di ba? Magtanim ay di biro, 'di ba? Dito, magtanim ay masaya. 'Di ba? Oo. Diba? Yun yung ano dito. Sa akin naman po yung dating sa akin ito, hindi siya intimidating kasi yung drone parang natatakot ka. Tapos yung namang mga implements na kinakabit sa tractor, ang lalaki, intimidating siya. Yes. So ito, as it is, di ba sir, parang Go-kart eh. go-kart, parang laruan. No? Parang laruan. So parang mas, para sa akin, convincing Yes. itong equipment na to. Yes, sir. Ayan, Sir Buddy, paano sila kukontak, yung mga interested, Yeah, ano yung mga requirements? Yes, actually meron available kami online through our Facebook page, both for Agridome Solutions and yung distribution arm ng SF Group of Companies, which is Aerobot.
Okay. Yan yung distribution arm nito. Okay. Agridom kasi is more on the services. Okay. So, available po siya. Just message us. You have the numbers naman also there available. May mga trainings, sir, 'di ba? May mga trainings din sila. Yes, when Okay. they buy this one, kasama na dun yung training. We make sure that the farmer alam paano gagamitin. Ma-explore lahat ng capabilities. No? Kasi iba, okay, bibili tapos yan, mag-spray na kaagad. Hindi man lang alam kung paano gagawin lahat yung droplet sizes, flow rate, yan. Lahat Magiging ng- technical sila. lahat ng magiging technical scientific. aspect. Yes, yes. Ayun, so yun din po mga phone numbers ng Agridome, mababasa nyo dito sa video description box. Yes. Yan, basahin nyo lang yung description, andyan lahat yung contact details. Alright. At again, Sir Buddy, thank you so Sir much. Buddy din, thank you so much. Yung Agridome talaga ay sobrang supportive sa agribusiness. Yung ginagawa namin, tumutulong sila sa atin. Yes, sir. No? Oo. At ayun, ipapa-disseminate natin yung mga informations. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Sir Max, thank you so much po. My pleasure, sir. My pleasure. Sir, thank you. Agribusiness How It Works. Instruct, inspire, succeed.